Good afternoon mga kaibigan, mga kapatid, mga kapamilya. Ah, Ngayon ay September 2, 2024 at dito sa Metro Manila ay maulan. Ewan ko lang dyan sa inyo pero alam ko nationwide na itong ulan eh. Kasi kansilado na lahat ang pasok. So, hindi ako lumabas ngayon kasi takot ako matrap dyan sa labas. Baka magkaroon na naman ng baha. So, dito lang ako sa bahay. Kaya naisip kong gumawa ng konting video para pasalamatan ko yung mga nakaalala sa birthday ko noong August 29. So, gusto ko kayong pasalamatan para kayo din ay nakasabihin nyo, nakalimutan ko na kayo. So, hindi. At alam niyo ba kahapon ay mayroon pang humabol. At ito yung kanyang ibinigay. Oh. At pwede pa kayong humabol mga kapatid. So, maraming salamat sa Panginoon at nakatanggap ako ng ganito maganda. So, hindi ko na sasabihin kung kanino galing, alam na ng Panginoon kung kanino galing. At Diyos na po ang magpapala sa inyo. At may message pa siya dito. Brother Joe, belated happy birthday. Be strong in the Lord. Patuloy tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen. Hold on to Jesus. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, ngayon, habang wala pa akong gagawin, gusto ko muna mag-share sa inyo ng konting mensahe. Kasi meron akong nabasa na may nagtanong sa isang kaibigan. Sabi niya, maliligtas ba ang taong gumagawa ng mabuti? So, ang ginawa ko, meron akong nakitang kwento dito sa Biblia ng isang mabuting tao. Example ng isang mabuting tao. At makikita natin dito kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanya. So, matatagpuan natin itong kwento na ito dito sa Gawa Gawa chapter 10 mga kapatid. So, sabi niya dito, may isang kwento, actually si Cornelius ito eh. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italiano ng hukbong Romano. So, siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya ay matulungin sa mga dukha at laging nananalangin sa Diyos. Ayun, siya, ang dinescribe siya dito, siya ay isang kapitan, isang opisyal ng isang pangkat ng sundalo. So, ibig sabihin nito, marami siyang tauhan. Sa bahay niya, mayroon din siyang mga alagad. Marami siyang staff. So, siya rin ay isang may takot sa Diyos. Matulungin din po siya. So, gumagawa po siya ng mabuti. Siya po ay nagbibigay ng tulong sa mga dukha, limos. So minsan ang bandang alas 3 ng hapon nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya ay tinawag, Cornelio. Sumagot naman siya,
Yes, Lord, sabi naman niya. Oh. Nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin. O, ibig sabihin, narinig ng Diyos ang kanyang panalangin. Kaya mga kapatid, kapag tayo manalangin, talagang maririnig ng Panginoon yan. Basta sa galing sa ating puso at nananampalataya tayo na mayroong Diyos. At pagtulong mo sa mga dukha. So, nakikita rin ng Diyos ang kanyang pagtulong sa mga dukha. Kaya nagsabi ng anghel, magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Jopa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng lahat ng balat ng hayop. Siya ay makikita sa may tabing dagat. So in short, utos si Cornelius ng tao para sunduin si Pedro. At dito, makikita natin na dumating na si Pedro doon sa kanyang bahay at natagpuan ni Pedro ang maraming tao doon sa bahay ni Cornelius. Siyempre, tinawag niya siguro lahat ng kanyang mga tauhan, lahat ng kanyang mga kasundaluhan, at mga kaibigan, kamag-anak, malapit na kaibigan, at kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelius si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Pero ang ginawa ni Pedro, tumayo ka, ako'y tao rin tulad mo, sabi ni Pedro. At ibig niyang sabihin, huwag siyang sambahin para ang Diyos lamang ang sasambahin ng tao, hindi yung kapwa-tao. Yung iba nga dyan, kahit gawa ng tao, sinasamba na. So, hindi pinahintulot ni Pedro na sambahin siya ng kapwa niya tao. So, patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay at nakita ni Pedro na maraming taong nagtitipon. So, yun na yan, mga kapatid. Sabi niya, nung papasok na sila, sabi ni Pedro, alam naman ninyo na bawal ang isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Kasi itong sila Cornelius ay mga hintil po yan. Sila po ay nasa labas ng Israel. Kasi ang tinatawag lang na bayan ng Diyos ay ang Israel. At mga Hudyo lang ang tinatawag na bayan ng Diyos. Ang labas noon, hintil na ang tawag. Tayo ay mga hintil din. So, sinabi ni Pedro, subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at hindi karapat-dapat pakitunguhan ang sinuman. So, nagkaroon si Pedro ng pangitain doon sa kanyang bahay sa Jopa, na nung nananalangin siya doon sa third floor ng kanyang bahay bago siya sunduin, bago siya umalis papunta kay Cornelius, nagkaroon siya ng pangitain na may bumabang isang parang kumot na malaki na 4 na sulok at nandun lahat yung klase ng pagkain. Lahat ng may 4 na paa. At mga ibon, yung mga lumilipad, lahat ng hayop ay nandoon. At nakarinig si Pedro ng tinig mula sa langit. At sabi niya, Pedro, bumangon ka, magpatay ka at kumain. Pero sumagot itong si Pedro. Ang sabi niya, hindi maaari, Panginoon. Kailanman hindi ako kumakain ng marumi at karumal-dumal. So, 3 beses na nakarinig siya ng tinig at pagkatapos ay bumalik yung mga pagkain na binaba ng Panginoon sa harapan ni Pedro
bumalik na sa langit. So, ayun ang pangitain ni Pedro. So, nung nagsasalita na siya doon sa harapan sa mga tao, harapan ng tao doon sa bahay ni ay lubusang naunawaan na niya na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid kahit taga saan mang bansa. Ayun ang nasa isip na ni Pedro. Sabi ni Pedro, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. So, si Hesukristo ay siyang Panginoon ng lahat, maging Hudyo o maging Hintil. Ayun. So, alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng Hudyo na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Ayan, kung may bautismo dito. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ang kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng dyablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama ang Diyos. Ayun, kasama ang Diyos. At sabi ni Pedro, bagamat sila ay mga apostol, sila ay mga saksi, sabi niya, saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay pinatay nila, siya ay ipinako nila sa krus, ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at hinayaang ipakita ang sarili, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na kasama niyang kumain at uminom na siya ay muling nabuhay. So nagpakita ang Panginoong Hesukristo noong nabuhay siya muli sa mga apostoles. Hindi sa lahat ng tao. Sa mga apostoles lang. Kaya ang ginagawa naman ng mga apostol, pinakapakalat nila yung kanilang nakita. Dahil sila ang mga witness. Yan, siya yung ipinagkaloob ng Espiritu Santo sa mga hintil. Yan. Nagsasalita pa si Pedro, habang nangangaral pa si Pedro, nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Namangha ang mga nanampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. So itong mga Hudyo na kasama ni Pedro na pumunta dun sa bahay ni Cornelius ay namangha dahil bumaba ang Espiritu Santo. At sinabi ni Pedro dito, kaya't sinabi ni Pedro, dito pala nagsalita muna sila ng mga iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin sila pinagkaluban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? So ayun, meron tayong bautismo sa tubig po dito mga kapatid. At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, iniling pa nila kay Pedro na manatili sa lugar ni Cornelius ng ilang araw kasi marami pa silang babautismuhan. At kung may mga makapakinig sa pangaral ni Pedro, sigurado yan marami pang babautismuhan.
So mga kapatid, dito talaga ay kailangan ng bautismo sa tubig. Sa Biblia, marami tayong mababasa ng about baptism. Sa Acts 2:38, Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Ayan. Kailangan talagang magsisi kasi nung una pa man, tayo naman ay nagkasala. Pagdating natin dito sa mundong ito, ay may kasalanan na tayo. So kailangan malinis po yun. Kailangan mailubog po tayo sa tubig. At sinabi dun sa John 3:5, sabi niya, sumagot si Jesus, "Truly, truly I say unto you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." So kung hindi ka mabautismo sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. So kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, napakaganda po yan. Huwag mong tigilan ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Pero ang masasabi ko lang dito, kailangan din ng bautismo, pagsisi sa kasalanan. Katulad nung ginawa ni Cornelio na nagpabautismo rin kay Pedro. So kahit gumagawa tayo ng mabuti, kung hindi naman tayo magpabautismo, hindi tayo manampalataya sa Panginoon, ay hindi tayo makakarating sa kaharian ng Diyos. Hindi ko yan salita. Yan ang sabi ng Biblia po. Ito, salita po yan ng Diyos. At inaanyayahan ko kayo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya, na kung hindi pa kayo bautismado, lumapit kayo sa mga ngaral, sa mga pastor, at magpabautismo. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Huwag niyong sabihin wala kayong kasalanan dahil lahat tayo ay nagkasala. Ayun sa Hebreo. So, dahil dun, sabi sa Isaiah 64:6, yung mga ginawa natin na mabuti, ay pagdating ng araw, pagdating sa Panginoon, na hindi naman tayo na bautismuhan, ay magiging parang basahan na lamang. Filthy rags ang tawag nila doon sa English. So nararapat lamang na tayo ay magpabautismo. Dahil walang saysay, walang silbi yung mga ginagawa nating kabutihan kung hindi tayo magpabautismo. Yan kasing tinatanim ng dyablo sa ating mga isipan, na hindi na tayo magpabautismo, gumawa na lang ng mabuti. Hindi po tama po yun. Kasi sinasabi ng saras, gumawa ka na lang ng mabuti, huwag ka na magpabautismo. Pwede na yan. Hindi naman niya sinasabi na pagdating sa dulo niyan ay mayroong kapahamakan. Kaya mas mabuti kung magpabautismo tayo, mga kapatid, mga kaibigan, mga kapamilya. So Ayon dito sa tanong, maliligtas ba ang taong gumagawa ng mabuti? Yun na nga po, kailangan pa rin ng bautismo. Ang bautismo ay hindi po sa pagsapi sa isang samahan o isang reliyon o isang simbahan o isang grupo. Ito po ay paglilinis po ng kasalanan. Kung gusto niyo pong magpabautismo, sabihin niyo sa mga pastor, tanungin niyo ako kung paano at tutulungan ko po kayo, ilalapit ko kayo sa aming pastor para mabautismuhan po kayo. At malinis po ang inyong mga kasalanan at magsisi. Pero kung mag-stay kayo sa amin, sa aming pananampalatayang apostolikong Kristiyano dito sa United Pentecostal Church, lalong mabuti kasi talagang makakarinig kayo ng magandang aral ng Panginoon, ng kaligtasan sa buhay.
Dahil dito sa lupa, dito sa mundo, ay meron nakaambang na kaparusahan pag hindi tayo bumalik sa Panginoon, kung hindi tayo magsisi, mga kapatid. Ngayon, ang suggest ko sa inyo, para naman makita nyo natuto yung aking sinasabi, kung meron kayong Biblia, ay basahin nyo sa Biblia ninyo. Kung wala pa, suggest ko na magkaroon po kayo ng Biblia. Kung wala, ang Diyos ay gumawa na ng paraan. Buksan nyo ang inyong cellphone, i-download nyo yung Bible apps, English, Tagalog, Ilocano, Bisaya, meron yan. At doon kayo pwedeng magbasa ng salita ng Diyos. At pagka mahina ang mata nyo sa salita ng Diyos, pero malakas naman ang mata nyo pag sa mga TikTok, merong audio po yan, yung application na yan. Pwede nyo ilagay sa, kumuha kayo ng headset, ilagay nyo sa tenga nyo, makikinig na lang kayo, hindi na kayo magbabasa. Napakagaling ng Panginoon. Lahat ng paraan ginawa na niya. So ayan, maraming salamat. At sana nakapulot kayo ng konting aral sa kung paano tayo maliligtas, magkaroon ng kaligtasan ng kaluluwa. Salamat mga kapatid, at ngayong umuulan, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag na muna kayong lumabas, maliban lang kung talagang kailangan lumabas kayo. Pero kung wala naman importante, magbasa-basa na lang kayo ng Biblia o makinig ng mga preaching dyan sa Facebook. Marami po dyan para magkaroon tayo ng idea kung paano maging maligtas. Maraming salamat at God bless everyone. Bye-bye.